May kasama ba ako rito? Oo. Meron dito yung mag-ina, kasama yung bata. Narinig ako na humingi ng tulong, babae. Sayang. Hindi man lang nagamit. Yung mga bata na naglalaro na humihingi ng tulong. Yun. Sa isang bayan ng Cavite, may matatagpong abandonadong eskwelahan. Private school ang plano sa estrukturang ito at taong 2010 nang simulan ang paggawa sa naturang gusali. At dahil sa paglustay at pagtakbo ng pondo ng kontraktor, tuluyan ang natigil ang paggawa sa naturang eskwelahan. Dahil dito naging abandonado at pinamahayan na ng ligaw na kaluluwa at elemento ang lugar. Ginabi na ako sa biyahe papunta sa lokasyon. Halos ilang oras ko ding hinanap ang abandonadong eskwelahan. Bago ko ito nakita, marami akong napagtanungan kung saan mismo ang eksaktong lugar ng eskwelahan. Magandang gabi sa lahat at ito nga pala si NWR TV. Meron tayong isang pinantang lugar dito sa may Cavite. Isang unfinished structure. Isa itong private school at hindi ito natapos. Bali ang sabi 15 years na raw abandoned tong lugar na to. Bali hindi siya nagamit. Yung contractor daw tinakbo raw yung pera daw sa pagpapagawa nitong eskwelahan na to. Ayun, samahan niyo akong libutin to at tignan kung anong meron dito. Dito sa first floor, sa unang palapag, makikita natin hindi pa tapos tong lugar na to. Ayan, may mga masilya pa. 15 years daw na abandon tong lugar na to. Hindi man lang nagamit na pakinabangan tong lugar na to. Dito sa kwarto na to, ayan, hindi na nalagyan ng ceiling. Tapos nakalabas na yung mga niya, yung mga bakal. Tapos puro basura na. 15 years ba namang hindi nagamit ito eh. Pero merong caretaker tong lugar na ito eh. Meron pang ketchup. Siguro yung mga kumakain dito, yung mga taga rito. Kaya tambayan tong lugar na to. Dito naman sa part na to, dito, nandito yung mga banyo, yung mga CR. Ayan na, puro tambak na. At mukhang dito sila nagluluto. Yung mga taga rito. Parang dito sila sisiga. Tignan natin sa ibang part nitong palapag na to. Ang kwento naman dito, meron daw batang nakikita dito. Ayon din sa caretaker, may nagpapakita raw na bata rito. Hindi natin alam kung
Baka taga rito lang yun or kaluluwa or multo. Yun ang aalamin natin. Ito, wala rin. Ganun din. Talagang unfinished talaga siya. Ayan o. Ultimo yung mga tubo na nakabaon sa ilalim. Ayan. Kinapitan na ng mga ugat ng puno ng balete. Libutin pa natin dito sa palapag na to. Ayan. Ito may tubig dito. Para saan kaya ito? Dito ata sila naglalabay. Dito naman ayun, kinapitan na ng mga ugat ng balete itong bintana. Ayan. Dito sa kabilang kwarto naman, silipin natin. Ito may mga tubig din. Dito ata sila nag-iigib. Ito yung mga sapatos. Ba't may mga sapatos dito, no? Ito. Pati sa sahig kumapit na yung ugat. Ito may damit pa rito. Ayan yung ugat ng balete. Ayan. Sa kabila, silipin din natin. Sa kabilang side nitong kwarto na to. Meron pa isang kwarto rito. Ito. Halos ganun din ang loob ng kwartong ito. Mamaya subukan natin mag-ano rito. Spirit box. Siguro ano to, laboratory. Dito sa part na to. Ang tayo sa taas. Silipin natin yung taas naman. Ito sa second floor naman. Ayan. Kinapitan ng mga baging at halaman yung bawat pader. Saka wala siyang bubong. Ayan, may mga bandal. May mga bandal na rito sa paligid nitong eskwelahan na to. Bali, hindi ko nakuha yung pangalan nitong eskwelahan na to eh. Hindi na ibigay sa akin ng caretaker. Ayan, ito na yung taas. Mga talagang hindi tapos. Ayan. Rat dog. Marie was here. Silipin natin dito sa kabilang side nitong pangalawang palapag na to. Parang mas creepy dun eh. Tignan natin.
Makaluskus yung mga puno. Oh, shit. May tumutunog din sa puno eh. Ano kaya yun? Pasok tayo rito. Ganun din. Wala na. Kinain na ng kalikasan. Puro halaman na itong structure na to. Sayang. Hindi man lang nagamit. Ano kaya ito? Tokyo. 30-40 kilometer. Layo ng Tokyo ah. Oh. Ano yun? Nakita niyo? Parang may bayawak. Wala. May bayawak, ang laki. Wala. May lumundag na bayawak. Wala. Bumaba sa hagdan. Bayawak. Laki. Ito yung sa isang kwarto. Wala na. Kinain na rin ng kalikasan. Eh may mga bakal na lang. Buti hindi na ako yung mga bakal na to. Ayan o. Kung sa iba yan, kinahoy na yan. Sabagay, may caretaker to, kaya siguro hindi rin nila manakaw eh. Ang daming halaman. Nakatakot yung bayawak. Masakit pa naman makagat yun. Subukan natin mag spirit box sa baba. Baba tayo. Saka mag REM pad. Sinimulan ko agad ang pag-setup ng aking mga devices. Nag-uumpisa pa lang ako pero nagpaparamdaman sila sa aking mga device. Sinubukan kong silipin ng kabilang kwarto, ngunit wala akong nakita.
Pwede bang pailawin mo tong ating REM pad? Pati yung EMF natin, pailawin mo. Bali, pinatay ko yung ilaw. Pailawin mo tong EMF natin. Kanina may ilaw eh. Ano pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pang... May kasama ba ako rito? Oo. May kasama ba ako rito? Babae ka ba? Lalaki ka? Anong pangalan mo? Ilaw. Ha? June. June ang pangalan mo? Ay. Isa pa nga uli. Isa pa. Pailawin mo. Pumapalo yung REM pad natin. Ilang oras na akong nag-aabang sa mga paramdam dito. At nag-decide na din ako mag-pack up ng biglang Shit. Wala. Shit. Isa pa nga uli. Tumayo balahibo ko ah. Ayun. Shit, pumapalo. Ayun. Nawawala yung REM pad natin. Ay, yung EMF natin. Pumapalo. Yung REM pad naman, pailawin mo. Sige nga, isa pa, pailawin mo yung EMF. Ayun, oh, shit to. Pumapalo. Shit, yun. May gumalaw dito sa taas, oh. Parang may naglalakad. Ayan. Malo na naman. Ayan naman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at suporta. Sana sa mga susunod pang adventure, samahan niyo ako. At ito nga pala sa Anywhere TV, hanggang sa muli natin katatakutan. Bye-bye. Patay ang ilaw, naka-record ang camera. Kung may marinig ka, huwag kang lilingon. Dis oras ng gabi, 3:00. Patay ang paligid, lumang paralan sarado na pero may umiiyak sa gilid. Habang kumabigat, bawat yapak may kapalit. Parang may sumusunod kahit wala namang ninong kapalit. Silid na iniwan, may upo ang gumagalaw. Pisar may sulat, umalis ka kahit walang tao. Hindi na normal, hindi na prangko palabas. Anywhere TV na
sumalubong sa tenga ko. Hindi ka dapat nandito. Huwag kang lilingon, baka